Ang ganitong klase ng manloloko ay wala na talagang kahihiyan. Totoo yan, malakas naman ang katawan pero hindi magtrabaho. Nanloloko pa gamit ang mga ganitong pakulo. Alis na tayo, bilis. Manluloko lang ng pera yan. Sandali, parang mali. Hindi naman ganito ang nasa script. Bakit ba ang hirap maghanap ng partner? Wow! Isa pang batch. 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 President Su, ang lahat ng mga kwalipikadong lalaki sa Zhonghai ay napili na po namin para sa inyo. Pero wala pa rin po kayong nagugustuhan kahit isa. Siguro kaya ganito. Dahil ba masyadong mataas ang standards ko? Kayo po ang pinakabatang presidente sa top 3 na kumpanya dito sa Zhonghai, kaya natural lang naman po na maging mapili kayo pagdating sa ganyang bagay. Pero hindi ko po alam kung anong klase ba talaga ang hinahanap nyo. Gusto ko ng lalaking mamahalin ako ng tapat, yung hindi dahil sa yaman o itsura ko. Kaya siya pipiling makasama ako. President Su, masyadong praktikal na ang mundo ngayon, ang sinasabi nyong ganyang klase ng pag-ibig, baka sa kolehiyo nyo na lang po mahanap yan? Oo nga, pinaalala mo sa akin. Ipaghanda mo ako ng isang lumang-lumang damit? Yung pinakamaluma na mahahanap mo. Sige po. Ang inosenteng lalaking pangarap ko, nasaan na kaya siya? Hindi talaga biro itong pag-aayos ng mga package. Buong gabi na akong nagtatrabaho, pero $100 lang ang kinita ko. Masyado ng maraming mga walang hiya sa panahon ngayon. Teka, sandali lang, sandali. Ay, Anong ginagawa mo? kulang ang pamasahe ko pa uwi. Hindi ito sapat. Pwede mo ba akong bigyan pa ng kaunti? Magkano ba ang kailangan mo? 100. $100? Nagpakapagod ako kagabi, tapos sa buong magdamag ay kumita lang ako ng $100. Pero, gusto ko lang talagang makauwi. Wala na talaga akong pera. Ay naku, sige na nga, sige na. Salamat. Hay, Hoy, ano na naman ba? Sa totoo lang, wala na talaga akong kahit isang kusing na natira. sa tingin ko, napakabait mong tao. Ang kabutihang ipinakita mo sa akin ay susuklian ko ng higit pa. Nabalitaan ko kanina na kagabi ay nagtrabaho ka sa isang courier company. Ganito, bibigyan kita ng isang buong courier company. Ikaw na ang magiging general manager doon. Wow! Talaga ba? Oo, totoo ito. Ate, tirik na tirik ang araw. Huwag mo naman akong pagtripan ng ganito. Lahat ng courier company sa syudad na ito, pag-aari na iyon ng Su Group, anong ibibigay mo sa akin? Tama ang sinabi mo. Pag-aari nga iyon ng Su Group. Pero ako ang mismong chairman ng Su Group. Ha 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 ha. Ikaw, Oo, Chairman? oo. Sus, itigil mo na nga yan. Kung chairman ka talaga, bakit wala kang pera pambili ng ticket mo? Pero, medyo, nahihiya ako na kinuha ko ang $100 mo nang walang kapalit. Kaya sige,
Baka naman mayroon kang kahit na ano na pwedeng ipagawa at matulungan kita. Tulong? Oo. Sa anong paraan mo naman ako matutulungan? Chenyang, noong huli kitang pinapauwi para makipag-date, hindi ba't sinabi mong may girlfriend ka na? Iuwi mo siya rito at ipakilala mo sa akin. Ma? Isa siyang big boss? Masyado siyang busy. Kahit gaano pa siya kalaking boss, kailangan niya pa rin bumisita rito, saka baka pumunta rin dito si Xiaoyi. Kapag hindi mo siya nadala rito, mapipilitan kang pakasalan siya. Sandali. Hello? Sa lagay na ito, saan naman kaya ako makakahanap ng mapapangasawa para sa kanya? Di ba? Sinabi mo kanina na gusto mo akong tulungan? Oo. Kung ganoon, magpanggap ka bilang girlfriend ko. Girlfriend? Oo. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Sasamahan mo lang ako pauwi para pagbigyan lang si Mama. Walang problema. Pero kailangan mo muna akong samahan na bumili ng 2 damit. Bibili ng damit? Hindi naman pwedeng ito ang suot ko pagpunta doon, di ba? Ayaw mo namang mapahiya, di ba? May punto ka? Sige, tara na. Bagay ba? Bilang girlfriend mo, hindi ka naman mahihiya, di ba? Oo nga, hindi ko akalaing. Kapag inayusan ka, magmumukha ka palang kagalang-galang. Kaya, ano kaya kung totoohanin na lang natin? Sir, kung nagustuhan niyo po ang damit na ito, ibabalot ko na po para sa inyo. Saka po, itong damit namin ay nakasale ngayon. 8,000, 800, at $88 na lang ito. Magkano? 8,000? 888? Nanakawan nyo na lang kaya kami. Heto, gamitin mo ang card ko. Sige po. Saan ka nakakuha ng ganyang kalaking pera? Huwag mong sabihin dahil lang sa pagsama sa akin pa uwi. Nangutang ka na? Naku, ilang delivery kaya ang dapat kong gawin para lang mabayaran yan? Huwag kang mag-alala. Kung hindi mo mababayaran, ay ibigay mo na lang ang sarili mo sa akin. Kapag tinanong ka mamaya ni Mama, huwag na. Huwag mong sasabihing isang pulubi ka lang sa kanto. Sabihin mong isa kang malaking boss na kumikita ng $200,000 kada taon. $200,000? Alam ko na ang $200,000 ay medyo malaki nga. Pero ang mama ko, mapagmataas yon. Kapag kakaunti ang sinabi mo, baka maliitin nila ang pamilya natin. Saka pala, sabihin mo ring marunong kang gumawa ng mga gawaing bahay, marunong kang magluto, at bihasa ka rin sa pag-aalaga at pagkatay ng baboy. Ako? Mag-aalaga ng baboy? At gawaing bahay? Alam ko na medyo kahiya-hiya ito para sa'yo. Kapag natapos na ang lahat, anumang kabayarang gusto mo, ay ibibigay ko. Kahit ano ibibigay mo. Siyempre, Ang gusto ko ay ikaw. ano? Gusto kitang pagtrabahuhin para sa akin. Trabaho? Magkano naman ang ibabayad mo sa akin? Kapag mas mababa sa $5,000, hindi ako papayag. Bibigyan kita ng $50,000 buwan-buwan, bukod pa sa year-end bonus, at bibigyan din kita ng sariling sasakyan. $50,000? Parang totoo naman ang sinasabi mo. Para sa mga hindi nakakaalam, isipin nilang isa kang CEO. Ang galing ng pag-arte mo.
Sayang naman kung hindi ka lalabas sa mga short drama. Nga pala, ipinaayos ko ang mga ito. Tigisa tayo. Para hindi tayo mabuko. Ha? Hindi naman siguro kailangan yan. Bakit naman hindi? Kapag pumunta talaga si Joey sa bahay at wala siyang makikitang marriage certificate, siguradong hindi siya titigil. Sino ba si Joey? First love ko. Pero, tapos na yon. Halika na, halika. Uminom tayo. Sige, Hoy, hoy. Kayong lahat, kumain at uminom lang kayo ng mabuti. Sinasabi ko sa iyo, napakaswerte talaga nitong si Auntie Jao. Nabalitaan ko na ang 2 anak niya ay nakahanap ng malalaking boss sa lungsod. talaga? Aba, Auntie Xiao, magiging mayaman ka na talaga niyan. Siyempre naman, dahil kung kanino sila nakatali, doon din sila nababagay. At ang lahat ng mga ari-arian nila ay magiging sa pamilya na ni Auntie Jao. Naku, basta maganda na ang buhay namin, hindi ko kakalimutan ang ating mga kababayan dito, hindi ba? Kain pa. Para sa ikalawang anak ng pamilya Liu, regalo na $1,000. Nay, nandito na po ako. Sa pamilya Liu, ang handog ay $1,000. Ma, nandito na po ako. Anak, aba, sa wakas ay nakabalik ka rin. Sobrang miss na kita. Hala, bakit parang pumayat ka? Hindi ka ba kumakain ng maayos doon? Hindi po, ma. O siguro naman po ako doon? Ito nga po pala ang girlfriend ko, si Suwan. Siya naman ang mama ko. Kumusta po, auntie? Kumusta? Siya nga pala, nabalitaan ko na kayo ni Yang Yang ay nagsasama na sa isang bahay. Totoo ba? Nagsasama na? Ma, maraming kamag-anak dito. Mahiya naman tayo sa kaniya. Oo nga pala, Xiaosu, sabi ng anak ko, isa ka raw malaking boss sa syudad at araw-araw ay inaalagaan mo ang anak ko ng mabuti, napakagaling. Opo. Obligasyon ko naman po iyon. Naku, tingnan niyo ang pangangatawan niya. Siguradong, mabibigyan mo ang pamilya Liu ng 2 malulusog na apo, napakasaya. Sinasabi ko sa iyo, napakaswerte talaga ni Auntie Zhao. Hindi lang maganda ang manugang niya, maaasahan pa sa gawaing bahay. Totoo iyan, naiinggit nga ako. Sana ay makahanap din ako ng ganyan kagaling na manugang. Naku talaga. Halika kayo, maupo na kayong 2. Darating na rin ang kuya mo mamaya. Siguradong paparating na siya ngayon. Tuloy kayo. $50,000 mula sa manugang ng mga pamilya Liu na si Joey, handog ay $50,000. Auntie, matagal na rin tayong hindi nagkikita. Ito po ang hinanda ko na kaunting mga regalo para sa inyo. Sapat nang narito ka. Bakit kailangan pang magdala ng regalo? Ay naku po, hindi naman po ito masyadong espesyal. Alam ko pong madalas kayong pumunta sa bayan para mamili, kaya yung BMW sa labas ay binili ko talaga para sa inyo. Para mas mapadali ang biyahe nyo. Grabe, Wow, ang gandang BMW niyan. Magkano kaya ang halaga niyan? sa tingin ko ay nasa $100,000 yan. Wala talaga kayong alam kung ang binigay niyang cash ay $50,000. Ang kotseng iyan ay hindi bababa sa $200,000. Tigil muna. Ano bang pinagsasabi mo? Ang kotseng ito, magkano ba ang ginastos mo? Auntie, basta masaya po kayo, hindi mahalaga ang pera. At isa pa, balang araw ay magiging iisang pamilya rin naman tayo, di ba? Chen Yang. Sino siya? Siya ang girlfriend ko. Girlfriend? Wala naman akong nabalitaan na may girlfriend ka na. Hindi kaya upahan mo lang siya? Siyempre hindi. Bakit? Hindi ba kaming 2? Mukhang nagmamahalan? Baka maloko niyo ang iba, pero ako hindi. Chen Yang, hindi ko inakalang para lang hindi ako mapakasalan, ay magagawa mo pang mag-arkila ng tao. Kung kayong 2 ay totoong magkasintahan. Ang tanong, kaya niyo bang sa harap ng maraming tao ay maghalikan?
Palagi na kaming naghahalikan. Ano pang point yan? Kiss na. Kiss na yan. Kiss na. 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 Kiss na kayo. Naghalikan, naghalikan, naghalikan. Bakit mo ako hinalikan bigla? Huwag ka nang magpanggap pa na hindi ka nag-enjoy. Ikaw. Kayo. Chenyang, hindi ko akalain na ngayon ay ang panlasa mo ay pasama na ng pasama. Nandito naman ako, isang general manager na hindi mo pinili. Bakit isang palamuti lang ang pinili mo? Xiaoyi, ang girlfriend ni Yang Yang, ay hindi lang basta palamuti. Nasa lungsod siya at isa siyang malaking boss doon. Malaking boss? Auntie, dati po ay sinabi ninyo na ako ang maging mapapangasawa ng inyong anak. Xiaoyi, hindi mo rin naman pwedeng sisihin si auntie dahil ito ay sariling pili ni Yang Yang at hindi ko naman pwedeng pakialaman ang kalayaan ni Yang Yang at hindi ba? Chenyang, ang girlfriend mo ay isang malaking boss sa Zhonghai? Tama? Talaga? Ano naman kaya ang pangalan ng kumpanya ng babaeng ito? Madami na akong nadaluhan na business conference doon sa Zhonghai. Pero bakit? Hindi kita nakita kahit minsan? Hindi ako madalas pumunta sa mga ganyang pagtitipon. Ganoon ba? Baka dahil sobrang liit lang ng kumpanya mo, kaya hindi ka nila inimbitahan? Ang mga business conference na iyon ay ako mismo ang nag-oorganisa, tapos sasabihin mong hindi ako imbitado. Sige, kung iyan ang gusto mong paniwalaan. Chenyang, narinig mo ba? Sa liit ng kumpanya niya, hindi ko talaga maintindihan kung ano ang mapapala mo sa pagsama sa kanya. Si Suwan ay ang aking babae? Malaki man o maliit ang kumpanya niya? Mahal ko pa rin siya. Chenyang, nakalimutan mo na ba? Dati, sinabi mo, napakakasalan mo ako pagkatapos nating gumraduar. Ako na ngayon ang general manager ng branch ng Su Group, may sahod na $1,000,000 taon-taon. Lahat ng gusto mo ay kaya kong ibigay sa'yo. Su Group, bakit parang napakapamilyar ng pangalang iyan? Yan ang pinakasikat na grupo sa Zhonghai. Lagi silang napapanood sa telebisyon. Sabi-sabi pa, nasa 20 plus pa lang ang edad ng boss nila. Talagang napakagaling at matagumpay sa murang edad. Ay, Xiaoyi, ano ka mo? Nakatrabaho ka na pala sa branch ng Su Group ngayon? Siyempre naman po, auntie. Bakit ko naman kayo lolokohin? Xiao Su, ito ay, gusto lang itanong ni auntie kung gaano kalaki ang lawak ng kumpanya mo? Nay, bakit mo po itinatanong iyan? Nag-aalala lang naman ako para sa'yo. Tinitiyak ko lang. Auntie, maski po ako ay hindi masyadong sigurado. Kadalasan po kasi ay ang mga tauhan ko na ang nagpapatakbo niyan. Hindi sigurado? O baka nahihiya ka lang sabihin? Sa tingin ko, isa kang manloloko. Zoe, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Ginagawa ko po ito para sa inyo. Auntie, isa pa, alam naman po ninyo na, ulila na ako bata pa lang. At kung sakaling ikasal kami ni Chenyang, ituturing ko na po kayong parang tunay na ina. Siguradong aalagaan at igagalang ko po kayo. Dadalhin ko po kayo sa lungsod, para araw-araw ay mamasyal na lang po kayo. O kaya naman ay maglaro ng mahjong. Ang lahat ng gastusin nyo, ay sagot ko po. Wala nang kailangang gawin pa araw-araw. Ano sa tingin nyo? Ha? Shopping at paglalaro. Napakasarap ng buhay na yon. Auntie, tsaka bumili rin po ako sa Zhonghai ng 2 bahay na nasa iisang subdivision lang. Kapag kinasal na kami ni Chenyang, mas madali na para sa aming 2 na alagaan kayo. Ay nako, Ang bahay doon sa lungsod, siguradong mahal iyon, di ba? syempre naman. Baka nga umabot pa iyon sa ilang $100,000. Ewan ko lang dito kay malaking boss, kung sa lungsod ay ilang bahay kaya ang nabili niya. Wala akong sariling bahay, pero hindi ako nauubusan ng matutuluyan. Kahit isang bahay wala kang nabili? Huwag mong sabihin, nangungupahan ka pa rin hanggang ngayon? Kapag sumama na sa inyo si auntie doon sa Zhonghai, ay baka, makikipagsiksikan lang siya sa inyo sa maliit na paupahan. Hindi ko kailangang bumili ng bahay. Ang kumpanya ko ay may-ari ng 10,000 bahay, kaya kung doon manirahan si auntie, kahit alin doon ay pwede siya. Ha? 10,000 bahay? Sa Zhonghai?
Tanging ang mga tulad lang ni Su Group, na isang malaking kumpanya, ang may-ari ng 10,000 bahay. Eh ikaw, ano bang tingin mo sa sarili mo? Tama na. Kasado na ang kasal namin ni Suwan. Kahit na, magsiksikan pa kami sa isang maliit na kwarto, maging masaya pa rin kami. Ano? Kasal na? Auntie, ang certificate ng kasal na to ay peke. Tingnan nyo, kumukupas pa ang kulay. Ha? Ano raw? Peke? Peke raw? Peking kasulatan lang yan. Ano po? Paano ito? Paano magiging peke ang katibayan ng kasal? Bakit ang ingay dito? Mula ngayong araw na to, kailangan nyo nang umalis lahat dito. Dahil ang kumpanya namin ang kukuha sa lupang ito. Ito ang ancestral house ng aming pamilya Liu. Hindi ito maaaring gibain. Huwag mo akong masagot-sagot ng ganyan. Ito ang lugar na mismo ang aming kunyang group, ang may gusto. Dapat itong gibain ngayon din. Ginigiba ang mga bahay ng pilit. Sino ang nagbigay sa inyo ng lakas ng loob na gawin iyan? Gagawin ko ang anumang gusto ko. Ikaw na babaeng walang hiya. Bakit ang dami mong sinasabi? Ang boss ng aming kumpanya ay nakipagpirmahan na sa chairman ng sushi group ng isang kontrata upang dito sa lugar na ito ay magtayo ng isang resort. Kapag nangahas kayong humadlang, titiyakin kong malilintikan kayong lahat sa akin. Aray ko! Xiaoyi, Ano po? hindi ba't mula ka sa Su Group? Maari mo bang tulungan kaming makiusap sa kanila? Opo. Ako ang general manager ng isang sangay ng Su Group. Kaarawan ngayon ng magiging biyanan ko. Pabor naman po, pwede ba nating pag-usapan ito sa ibang araw? Umalis ka riyan. Isang general manager lang ng sangay. Akala mo kung sino ka? Talagang hindi pa rin kayo aalis? Sige, mga bata, gibain na ninyo ang lugar na ito. Huminto kayo? Subukan ninyong kumilos ng kahit kaunti lang. Akala mo naman kung sino ka? Nangangahas ka pang utusan ako. Ako ay ang chairman ng Su Group. Kahit ang boss ninyong si Duko Nyang ay rumirespeto sa akin. Chairman, Kuya, huwag kang maniwala sa kanya. Isa lamang siyang manloloko. Chen Yang, paalisin mo na siya agad. Kahit ang mga tao mula sa kunyang group ay nangahas siyang lokohin, kapag tayo ang sinisi rito, ano na lang ang gagawin natin? Tama yan, Yang Yang. Pabayaang umalis na lang siya. Ang bahay na ito ay pamana ng iyong ama. Ayaw kong may mangyaring masama rito. Tama, bakit kailangang magpanggap ngayon? Wala namang mapapala sa ganyan. Totoo yan. Pampagulo ka lang. Darating ang oras, madadamay pa kaming lahat sa iyo. Sinasabi ko na sa iyo, huwag kang masyadong magyabang ng sobra. Ngayon, ano nang gagawin natin? Hindi ako nagbibiro. Kung chairman man ako o hindi, malalaman din nila mamaya. Napakawalang isip mo talaga. Ayos lang na lokohin ang iba, pero pati ang kunyang group ay nakuha mo pang lokohin. babaeng makulit, nangahas ka, talagang paglaruan ako? Paglaruan ka. Tingin ko ikaw ang hibang dito, pinapaniwalaan mo ang lahat ng sinasabi niya. Sige, mura-murahin mo lang ako. Mga bata, ayusin ninyo siya. Maniwala ka o hindi, sa isang tawag ko lang, ay luluhod kayong lahat sa harapan ko para humingi ng tawad mamaya. Akala mo naman kung sino ka. Kung ayaw mo na sa buhay mo, pwes, kami gusto pa naming mamuhay. Tama yun. Bakit hindi ka pa umalis? Alis. Layas. Dali, umalis ka na rito, Layas. Dukunyang, sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? Pati ang bahay ng biyanan ko ay nangahas kang gibain? Ano po ang sinasabi ninyo? Wala po akong kaalam-alam diyan. Nandito lang ang mga tauhan mo sa harap ko. Alam mo na dapat ang iyong sasabihin ng hindi ko na tinuturuan. Zuji Ahaw, napakalakas talaga ng loob mo. Lumuhod ka agad at humingi ng tawad kay President Su. President Du, hindi ka po ba nagbibiro? May oras ba ako para makipagbiruan sa iyo? Lumuhod ka agad at humingi ng tawad kay President Su
Kung hindi ay parurusahan kita ng husto. Ibigay mo ang telepono kay President Su. Opo, President Su, paumanhin po, hindi alam ng mga tauhan ko ang batas at hindi rin po namin talaga alam na sa pamilya ng biyenan niyo pala iyan. Kayong mga nasa kunyang group, pilit ninyong ginigiba ang mga bahay. Pagbabayarin kita pagbalik ko. Chairman Su, nagkamali lang po talaga kami at hindi nyo kami naging kaanib. Humihingi po ako ng tawad, patawad po talaga. Layas, alis na. Opo, tara na, alis na tayo. Auntie, wala na pong problema. Xiaosu, napakahusay mo. Dahil lang sa isang tawag, ay nagsialis na silang lahat. Siya nga pala? Narinig ko lang ang sinabi mo, ikaw ba ang chairman ng Su Group? Suwan, masaya ka ba sa paggawa mo ng sariling senaryo? Zhao Yi, ano po ang ibig ninyong sabihin? Kalulutas lang ni Suwan para sa atin ang ganitong kalaking problema. Niloloko ka lang niya? Siya at ang taong iyon ay matagal na palang magkakuntsaba. Nagkuntsaba? Opo, auntie. Bakit noong una ay walang pilit na nagpapasara, ngunit noong dumating siya, biglang nagkaroon ng pilit na demolisyon? Oo nga. Sa pakikinig sa sinasabi niya, parang may punto nga siya. Tama. Maliwanag na ito ay isang palabas lamang, na siya rin mismo ang gumawa. Kahit nga marriage certificate ay nagawa niyang pekein, ano pa ba ang hindi niya kayang gawin? Kahit peke ang marriage certificate. Ako at si Chen Yang ay kukuha na nito bukas. Talaga po? Matanda na ako at hindi ko na kaya ang mga ganitong sorpresa. Auntie, ginagarantiya ko po sa inyo na lahat ng sasabihin ko ay purong katotohanan. Sige, Sabi ko sa iyo, magpanggap ka lang na girlfriend ko? Bakit umabot pa sa marriage certificate? Kapag naniwala ng husto ang nanay ko, ewan ko na lang kung anong gagawin mo. Masyado kang nadala sa eksena. Bakit hindi ka na lang mag-artista sa drama? Siguradong bida ka doon. Kung ganoon ay huwag mo nang pag-aksayahan ng panahon dahil hindi ka naman kasali rito. Ako? Hindi ako kasali? Kami ni Chen Yang ay higit 10 taon nang may pinagsamahan, habang kayo, kailan lang nagkakilala? Tapos sasabihin mong wala akong kinalaman? Simula bukas, magiging legal na mag-asawa na kami, kaya para sa amin, isa ka na lang talagang estranghero. Ikaw. Sige. Kung balak mong magpakasal kay Chen Yang, ako na ang magiging biyanan mo. Pumunta ka sa birthday party ko, pero bakit wala man lang disenteng regalo na nakahanda? Ngayon ko lang din po nalaman. Ngayon mo lang nalaman. Pangbata lang ang ganyang mga palusot. Ipinagmamalaki mo pang malaki kang boss, pero sa tingin ko, isa ka lang sa mga taong pinaparenta ang sarili para lang kumita. Kung hindi, imposibleng wala ka man lang dalang kahit isang disenteng regalo. Pinaparenta ang sarili? Parang may kung anong hindi tama sa sinabi niya. Ay nako, isang batang babaeng katulad niya na pinaparenta ang sarili. Walang maidudulot na maganda yan. Disenteng regalo? Basta gusto ni tita, kahit ano ay kaya kong ibigay. Huwag kang masyadong mapagmataas dito. Tingnan mo. Pinaghandaan ko si auntie ng kotseng nagkakahalaga ng 500,000 dolyar. Pero ikaw, ano bang meron ka? Auntie, ano po ba ang mga hilig nyo? ako po. Ako ba? Galing po ako sa probinsya. Anong hilig ang magkakaroon ako? Ay, karaniwan. Mahilig lang ako magpakain ng mga baboy. Mayroon kaming babuyan. Medyo malaki nga iyon. Si Yang Yang naman, hindi ba nag-aral siya sa kolehiyo ng kurso sa pag-aalaga ng hayop? Pagkabalik niya, tamang-tama na magpakain ng mga baboy. Nay, kung ano-ano na ang sinasabi nyo. Wala naman talaga akong gustong espesyal. Auntie, dahil malaki siyang boss, bakit hindi? Kanya regaluhan ng magandang kotse? Zhao Yi, hindi ka na natapos. Alam mo ba kung magkano ang isang kotse? Hindi ba't isa siyang malaking boss? Kaya kung ang regaluhan si auntie ng kotse na nagkakahalaga ng 500,000 dolyar, imposible bang ang isang malaking boss na tulad niya ay mas mahina pa sa isang empleyadong gaya ko? Walang problema.
Maghanda ka ng 5 luxury cars para sa akin. Anak, magsabi ka ng totoo kay nanay. Hindi kaya siya. Ay kumikita ng pera sa masamang paraan. Aray ko, huwag ka na sanang sumali sa gulo. Huwag kang makinig sa mga kalokohan ni Zhao Yi. Para sa ikabubuti mo ang ginagawa ko, paano kung pagdating ng araw, ay lokohin ka lang ng ibang tao? Tama siya. Xiaoyi, totoong para sa ikabubuti mo ito. Ang Xiaosu na iyan, kahit na maganda siya, ay hindi pwedeng mapabilang sa pamilya natin ang ganyang babae. Ma, Balita ko kasi, ang mga magagandang babae sa lungsod, sinasadya nilang ipaupa ang sarili nila sa mga mayayamang boss. Ano nga bang tawag doon? Anong klaseng babae ba yon? Kabit. Oo, tama. Isa siyang kabit. Ang mga ganyang babae, hindi natin dapat kinakasama, hindi siya dapat kinakalinga, at hindi rin natin siya kayang sustentuhan. Baka nga pati, ang mga baboy natin ay manakaw na niya, nang hindi mo man lang namamalayan. Ma, hindi siya ang tinatawag ninyong kabit? No, at lalong hindi niya ibinebenta ang kanyang sarili. Siya ay isang marangal na babaeng namumuhay ng nang tama. Ah? Mabuti naman kung ganoon, mabuti naman. Nag-aalala lang naman ako sa iyo, anak. Oo. Tapos ka na bang makipag-usap sa telepono? Opo. Kaya naman, anong sasakyan ang inihanda mo para kay auntie? Mercedes-Benz ba? O BMW? O baka naman nakaisip ka pa ng iba? Hindi ko alam. Ipinapaayos ko lang iyon sa mga tauhan ko. Mukhang seryosong-seryoso ka sa pag-arte mo, ha? May mga tauhan ka pa? Sa trabaho nyo, meron ba talagang ganoon? Sa tingin ko, nagsasalita ka lang mag-isa kanina roon. Ma, nandito na po ako. Nay, nandito na po ako. Ay kabayo, Little brother, nabalitaan ko na. Nakahanap ka raw ng girlfriend na boss? Totoo ba yon? Ano naman ang pakialam mo roon? Ang kapal ng mukha mo. Ganyan ka ba makipag-usap sa kuya mo? May paggalang ka pa ba sa akin bilang kapatid mo? Suwan. Jiangqing? Dating ka mag-aral? Ang tagal na nating hindi nagkita. Halos hindi na kita makilala. Ilayo mo ang madumi mong kamay. Bakit? Close ba tayo? Anong ibig mong sabihin? Wala lang. Narinig ko kasi sa mga kaklase natin na noong nagnegosyo ka, ay nalugi ka at nawala ang lahat sa iyo. Isang buwan na ang nakalipas nang magkaroon ng reunion ang mga kaklase natin, pero hiyang-hiya ka at hindi ka sumipot. Naging busy lang po ako noon. Sus, saan ka naman naging busy? Busy ka ba sa panloloko sa bayaw ko? Nagpapanggap ka pa na isa kang malaking boss. Jiangqing, anong ibig sabihin nito? Posible bang hindi siya totoong malaking boss? Wala siyang kwentang boss. Ma, dati siyang nagnegosyo, pero nalugi siya at nawala ang lahat sa kanya. Sabi nila, ay may utang pa siyang ilang milyong dolyar. Ano? Ilang milyong dolyar? Naku po. Yang, sa tingin ko, itigil nyo na ang tungkol sa inyo. Ilang milyong dolyar iyon, kahit ibenta pa natin ang lahat ng baboy natin, hindi pa rin iyon sasapat pambayad sa kanya. Kasal ang habol natin, hindi tayo charity? Ay, ano bang ibig sabihin ng lahat ng ito? Huwag po kayong makinig sa mga sinasabi nila. Xiaosu, ito ay masyado lang talagang diretsong magsalita si auntie. Alam mo namang wala tayong masyadong pera, at itong si Yang ay medyo mahina ang ulo. Siguro ay mas mabuti kung kayong dalawa ay... Auntie, huwag kang mag-isip ng masama. Totoong nagkaroon ako ng utang noon, pero nabayaran ko na po ang lahat ng iyon. Sa tingin mo ba maniniwala kaming nabayaran mo na? Totoo yan. Sa mga babaeng katulad mo. May lumalabas ba talagang totoo sa bibig mo? Uy, hindi ba ikaw si President Zhou? Sino ka? Ay, hindi ba't kayo po yung CEO ng Su Group na si President Zhou? Nako, napanood ko po kayo sa telebisyon noong nakaraang taon. Nagkaroon pa po tayo ng transaksyon noon. Ano po pala, ang sadya ninyo rito, may kailangan po ba kayo? Narito ako para tuparin ang kasunduan sa kasal namin ni Chen Yang. Kasunduan sa kasal? Nay, ano po ba ang nangyayari? Si Xiaoyi at si Yang, magkakilala na sila bata pa lang. Kami ng tatay mo
Napagkasunduan na silang ipakasal noon pa man. Sabi namin, kapag malaki na sila, ay maaari na silang magpakasal. Ngayon, Yang, may nobya na ba siya? Hindi ko akalain na itong bayaw ko ay kababata pala ni Joey. Hindi pwede, kailangang gumawa ako ng paraan para paglapitin sila. Kapag nangyari iyon, ang kumpanya ko ay maaaring makasandal sa Sue Group, di ba? Ay naku, Nay. Mukhang kailangan ko po kayong pagsabihan ng kaunti. Sa usapang kasunduan ng mga magulang, hindi naman yata tama na bawiin ang binitiwang salita. At saka, ang ating President Zhao ay isang general manager. Di hamak na mas mabuti siya kaysa rito sa babaeng ito, na hindi natin alam kung gaano karami ang utang sa labas. Di hamak na 100 beses siyang mas angat. Tama po, Nay. Para sa akin, mas mabuting si Zhao Yi at si Xiao Chen na lang ang magsama. Hindi ba? Oo nga, sa tingin ko rin ay si Joey at Chen Yang ay bagay na bagay talaga sa isa't isa. Tunay silang isang perpektong pares. Tumigil na kayo sa panggugulo. Kung sino ang pipiliin kong makasama, iyon ay sarili kong desisyon. Hay naku, Chen Yang. Kailangan kitang sabihan bilang iyong hipag. Pagdating sa kasal, dapat ay maigi kang pumipili. Tingnan mo kami ng kuya mo. Mula nang kami ay nagpakasal, ay mas lalong naging maginhawa at matagumpay ang aming buhay. Kung magsasama ka ng babaeng may pabigat pang dala, gaano man kalaking pera ang kitain mo, ay hindi sasapat para pagtakpan ang kanyang mga pagkukulang. Nawala ba ang bait mo noong nag-aaral ka pa sa kolehiyo? Mayroon ka ng mahusay na pagpipilian? Bakit hindi iyon ang pinili mo at ipinilit mo pa sa taong walang-wala na nga at mahirap pa? Sarili kong pagpili ang girlfriend ko. Kung maayos man o hindi ang buhay namin ay wala na kayong pakialam. Kahit pa maging pabigat siya, ay tatanggapin ko. Chen Yang, hindi ko talaga maintindihan kung anong maganda sa kanya. Para maging ganyan ka katapat sa kanya. Makinig ka, Suwan. Hindi ka nababagay sa aming si Chen Yang. Kung marunong kang makiramdam, umalis ka na dito ngayon din. Tama. Huwag mong isipin na porke nakuha mo ang kapatid ko, ay makakakuha ka na rin ng tulong mula sa amin, sasabihin ko sa iyo, hinding-hindi iyan mangyayari. Pinapaalis ka na ni kuya at ni ate. Bakit nakatayo ka pa rin dyan? Wala ka bang kahihiyan? Ang makakuha ng tulong sa inyo? Sa lagay ninyo ngayon? Wala pa kayo sa kalingkingan para tulungan ako. Suwan, anong ibig mong sabihin? Sumusobra ka na ba? Alam mo ba? Kung pagsasamahin ang kinikita naming mag-asawa, kung magkano ang nakukuha namin sa isang taon, kulang-kulang na $5 milyong. Masyado ba ang $5 milyong? Ito ay kita lang ng kumpanya ko sa loob ng 3 araw. Chen Yang, hindi ko talaga inaasahan na humanap ka ng ganitong klase ng manloloko bilang girlfriend mo. Kita ng 3 araw? Ha ha ha! Suwan, matagal tayong hindi nagkita, pero lumalaki na yata lalo ang hambog mo. Alam mo ba kung gaano kalaki ang $5 milyong? Nakakita ka na ba ng ganoon karaming pera sa buong buhay mo? Hay nako, tama na iyan. Masyado namang malaki ang yabang mo. Paano ko aayusin ang gulong ito mamaya? Kung hindi ka pa rin naniniwala, pagbalik natin sa Zhonghai, bibigyan kita ng isang sports car. Ano sa tingin mo? Sa nakikita ko, kami pala itong nagmaliit sa inyo. Dahil ganyan, lalakas ba ang loob mong ilabas ang bank card mo at ipakita sa amin kung magkano talaga ang pera mo? Tamang-tama at galing ako sa bangko kanina. May POS machine pa sa loob ng sasakyan ko. Bakit naman hindi? Halika na. Pabilibin mo naman ako. Suwan, sinasabi ko sa'yo, itigil mo na iyan. Bakit ba hindi ka pa matapos-tapos? Huwag ka nang magpanggap. Kaya sabihin mo na lang sa akin, magkano ba talaga ang laman ng card mo? Marami akong card. At kung magkano talaga ang laman, hindi ko na rin matandaan. Anong uri ng bank card ito? Bakit parang ngayon lang ako nakakita nito? Ano bang klaseng basurang ito? Saan mo naman binili ang card na iyan? Bakit kulay itim ang card na ito? Ang pagkakaalam ko sa mga bank card, walang ganyang kulay. Sino nga bang nakakaalam? Sinasabi ko sa iyo, ang babaeng dinala ng anak ni pamilyang Liu, siguradong may kaduda-duda sa kanya. Noong una, sabi niya ay isa siyang negosyante. Tapos sabi niya ay magbibigay siya ng mamahaling kotse. Nasaan na ang kotse? Bakit wala pa rito? Siyempre, hindi nyo pa ito nakikita dahil ito ay mula sa multinational na bangko ng Baihua na isang limitadong bank card. 10 lamang nito ang mayroon sa buong mundo. Suwan, pinapatawa mo talaga ako. Limitadong bank card talaga? Nagdedeposito ako sa bangko ng $1 milyong taon-taon. Pero hindi pa ako nakakita ng tinatawag na limitadong bank card. Mas marami ka pa bang pera sa akin? Huwag ka nang magmayabang. Bangko ng Baihua. Kung wala kang mahigit $100 milyong sa bangko, wala kang karapatang sumali, lalo na ang magkaroon ng limitadong bank card. Totoo ba iyan? I-swipe nyo na lang para malaman nyo. Napakatigas talaga ng ulo mo.
Gagawin ko ito sa harap ng lahat para mabunyag ang iyong mga kasinungalingan. Anong nangyayari dito? Hindi ko rin alam. Maayos naman ito kanina. Bakit bigla itong nasira? Parang may nakita ako kanina. Mayroon siyang $1 billion sa bank card niya. Ano? 1 bilyon? Nagbibiro ka ba? President Joe, nakita mo po ba iyon kanina? Ako. Parang nakita ko rin. Kung mayroon siyang $1 bilyong, dapat $10 bilyong ang sa akin. Ay, Xiao Su po. Naku po, pasensya na po at naging bulag ako. Bakit ang dami mo pong pera? Maliit na bahagi pa lang ito. Naku, Yang, napakaswerte mo po talaga dahil nakatagpo ka ng asawa na kasing galing niya. Narinig niyo ba yon? Sabi niya ang $1 bilyong na ito ay maliit na bahagi lang daw. Mukhang sa pagkakataong ito, nakahanap ng tunay na yaman si pamilyang Liu. Nakasumpong siya ng manugang na hindi lang maganda, napakayaman pa. Imposible. Sa Zhonghai, ang mga taong may Baihua bank card ay iisa lang at iyon ay ang boss ng ating Su Group. Paano ka nagkaroon yan? Tama. Wala siyang kahit isang sentimo, kaya paanong magkakaroon siya ng card mula sa Baihua Bank? Maaari bang na ako nga ang boss ng Su Group? Ikaw ang boss ng Su Group? Si Su Group at Suwan, pareho silang Su. Ibig bang sabihin nito, ikaw nga talaga ang boss ng Su Group? Talaga bang ikaw ang chairperson ng Su Group? Oo, matagal ko nang sinasabi sa'yo iyon. Ang boss ng Su Group, ang pamilyang Liu, na iyan ay maraming henerasyon nang hindi kailangang mag-alala sa pera. Hindi lang iilang henerasyon, sapat na iyon kahit sa ilang daang taon. Wala kang anumang impluensya o background, paano mo nakuha ang posisyon sa Su Group? President Su, ako po ang mula sa kumpanyang Tenglong na chairperson, ako si Liu Chenming. Umaasa po akong maging magkaibigan tayo sa hinaharap. Narinig ko na ang tungkol sa kumpanya ninyo. Maayos ang naging takbo niyo nitong nakaraang 2 taon. Hindi naman po masyado. Sa hinaharap, sana ay matulungan kami lalo ng President Su. Hindi. Alam ko na. Ano? Hindi siya ang tunay na may-ari ng Su Group. Kung siya iyon, bakit kailanman sa opisina ay hindi ko siya nakita? Dahil sa ngayon, ikaw ay isa lamang manager ng branch office, wala kang karapatan para makita ako. Imposible. Nakita ko na ang boss namin. At sigurado akong hindi ikaw iyon. Ano? Hindi siya ang chairman? Naglakas loob ka talagang magpanggap na chairman ng Su Group, napakalakas ng loob mo. SSS, matapos ang lahat ng gulo, peke lang pala siya. Tama, sabi nga ni Joey, nakita na niya ang tunay na chairman. Dahil hindi siya iyon, sigurado akong peke siya. Xiao Su, hindi mo naman siguro ako niloloko, di ba? Auntie, hindi ko naman. Ma, siguradong niloloko ka lang niya. Kung anong klase siyang tao, hindi ba't malinaw na sa akin iyon? Magiging boss pa siya? Kahit pa maging driver lang siya ng boss, hindi pa rin siya nararapat. Teka, hindi ito tama. Hon, paano naman? Paano maipapaliwanag? Ang bank card na iyon? Anong dapat ipaliwanag? Hindi naman sa kanya ang bank card na iyan, pero nasa kamay niya iyan. Anong ibig sabihin yan? Iisa lang ang sagot. Anong sagot? Isa siyang magnanakaw. Ang card na iyan ay ninakaw lang niya. Yang, ang pamilya natin ay puno ng mabubuting tao. Hindi tayo maaaring masangkot sa isang magnanakaw. Ako, magnanakaw? May ebidensya ka ba? Ebidensya? Tatawag na ako ngayon ng mga autoridad para hulihin ka. Sila na ang bahalang maghanap ng ebidensya. Tama na. Magsasabi na ako ng totoo. Nirentahan ko lang siya. Hindi ko siya girlfriend. Nirentahan? Pasensya ka na at kailangan mo pang dumanas ng ganitong kaapihan? Umalis ka na agad. Bakit siya aalis? Ninanakaw niya ang bank card ng boss namin. Pagkatapos aalis lang siya ng ganoon kadali. Umalis ka na bilis. Walang aalis. Tama na. Sabi ko naman sa inyo, nirentahan ko lang siya. Ano pa bang gusto nyo? Chenyang, ginagawa ko ito para sa ikabubuti mo. Isa siyang manloloko. Kapag nag-imbestiga na ang mga autoridad, baka ituring ka pang kasabwat niya. Totoo yun, Chenyang. Ni hindi mo alam kung anong klase siyang tao, wala kang kaalam-alam. Mag-ingat ka, baka pagsisihan mo ito sa huli. Yang, tapat na mga tao tayo. Kapag nakulong tayo dahil dito, saan pa itatago ni Mama ang kaniyang mukha? Mula ngayon, huwag mo nang sasabihin kapatid kita. Ang kuya mo ay isang malaking boss, hindi ko kayang mapahiya dahil sa iyo. Magnanakaw man siya o hindi.
Ako ang tumawag sa kaniya para tumulong, kaya dapat lang napanagutan ko ito hanggang sa huli. Isang card lang naman ito, di ba? Pagdating ng mga otoridad, sasabihin kong ako ang kumuha nito. Ang batang ito, baliw ba siya? Siguradong baliw nga. Sa lagay ni Ian, siya pa ang college student ng baryo natin. Para siyang hindi nakakakita ng babae. Oo nga. Nakakahiya talaga siya. Chen Yang, nawawala ka na ba sa sarili mo? Alam mo ba kung ano ang kinakatawan ng card na ito? Kapag nag-imbestiga ang mga otoridad, ang card na ito ay katumbas ng 10 taong parusa man lang. Magkano ka mo? Magkano? Ay, Yang, kung mawalan man tayo ng babae, pwede naman tayong humanap ng iba. Kapag nakulong ka na, iyong 10 taon, anong mangyayari sa iyo pagbalik mo? Ma, siya ang hiningan ko ng tulong? Paano ko siya papabayaan? Xiaosu, sa pamilya natin, pawang matitino ang lahat. Hindi natin kayang makulong. Auntie, wala kayong dapat ipag-alala. Mga ignorante lang sila. Sinisiguro ko sa iyo, ang lahat ng sinabi ko ngayon ay walang halong kasinungalingan. Suwan, magyabang ka na habang kaya mo pa. Kapag dumating na ang mga autoridad, tingnan natin kung paano ka lulusot. Sinasabi ko na sa inyo, ako ang tagapangulo ng Su Group. At ang card na ito ay pag-aari ko. Umalis ka na dito. Hayaan mong ako na ang bahala sa lahat. Kahit ikaw hindi naniniwala sa akin, Kung ikaw nga ang tagapangulo, bakit ka namamalimos sa tabi ng daan? Kung ikaw nga ang chairman, bakit ka namamalimos sa tabi ng daan? Kaya naman pala, isa ka lang pulubi. Ano? Pulubi? Chen Yang, bilang iyong hipag, mayroon akong dapat sabihin sa iyo. Kahit pa sabihing nag-arkila ka lang ng nobya, kahit ano pang sabihin, humanap ka naman ng kahit papaano, ay karespe-respeto. Hindi nakakapagtaka na mula nang pumasok ako dito sa silid na ito, amoy mahirap na kaagad ang paligid. Hiningi ko lang ang tulong niya. Kahit anong mangyari, papanagutan ko ito hanggang sa huli. Anong nangyari? Masyadong masikip ang ruta sa ating GPS, hindi makakadaan ang mga kotseng ito. Dito ka lang sa kotse at hintayin mo ako. Kaya pala ang bilis ng kamay at hindi mapigilan ang pagnanakaw. Isa lang pala siyang mabahong pulubi. Sabi nga nila, ang mga taong kaawa-awa ay may rason kung bakit sila kinamumuhian. Kung bakit siya naging pulubi. Siguradong may malalim na dahilan iyan. Tama ang sinabi niya. Dahil naghahanap ako ng lalaking hindi habol ang yaman ko, kundi mahal ako at makakasama ko habang buhay, kaya nagkunwari akong pulubi para makita kung mahahanap ko ang lalaking iyon. At sa wakas, nahanap ko na siya. Nagpanggap kang pulubi? Bakit? Ano pa nga ba? Sa tingin mo ba sa ganda ng postura ko? Mukha ba akong pulubi? Sa totoo lang, hindi nga. Suwan, tingin ko ay nasobrahan ka sa panunood ng mga teleserye. Nagagawa mo pang gayahin ang bida at nagpapanggap pang itago ang iyong tunay na pagkatao. Nakakatawa naman, ang isang babaeng CEO ay nagtago ng pagkakakilanlan, nagpanggap na pulubi, para lang makahanap ng makakasama sa buhay. Gusto mo bang gawan kita ng sariling pelikula? Para naman masubukan mo ang pag-arte mo. Sa husay mong umarte, sayang naman kung hindi ka magiging isang ganap na artista. Palaboy ka na nga. Bakit nagpapanggap ka pa na malaking boss? Ay naku, may mga tao talaga na napakataas ng pride, hindi naman maganda ang buhay sa labas, pero pagbalik sa bahay, kung magmayabang, ay akala mo kung sino? Kung ako nga ba si tagapangulo, malalaman niyo rin mamaya. Tagapangulo, pasensya na po at nahuli ako. Tagapangulo, masyadong masikip ang daan sa nayon, hindi po makapasok ang sasakyan natin. Heto na po ang mga kailangan ninyo. Auntie, nagmadali po ako sa pagpunta rito. Pero narito po ang regalong inihanda ko para sa inyo. Ano ang laman nito? Ano pa nga ba? Isa lang siyang palaboy at magnanakaw. Ang mga bagay na narito, siguradong galing sa masama ang mga iyan. Galing sa masama. Nakaw na gamit. Suwan, napakawalang hiya mo talaga. Dati, sinubukan mong isisi sa kapatid ko. Bakit ngayon pati ang buong pamilya namin ay idadamay mo? Mag-ingat ka sa mga salita mo.
Laman nito ang regalong inihanda ng chairman na nagkakahalaga ng 10 milyong dolyar. Hahaha, 10 milyong dolyar? Bakit hindi mo pa gawing 100 milyon? At chairman pa talaga. Tingin ko sa'yo ay binayaran lang niya ng 200 dolyar sa kanto para samahan siyang umarte rito. Tama, ang hangal kong kapatid, halos maloko ka na ng husto ng babaeng ito. Auntie, huwag po kayong mag-alala. Ang laman nito ay siguradong galing sa marangal na paraan. Xiaosu, hindi naman sa wala akong tiwala sa iyo. Sinasabi nila na galing ito sa masama. Kung hahawakan ko ito, baka... Sobra na talaga kayo. Kapag hindi nagregalo, sasabihin nyo walang malasakit. Ngayong may regalo, sasabihin nyong nakaw ito? Ano ba talagang gusto nyong mangyari? Kahit hindi pa ito nakaw, ano namang maibibigay ng isang pulubing tulad niya? Kung chairman talaga siya, bakit kahit kotse ay wala siya? Bago ako pumunta rito, ayokong ilantad ang aking pagkatao, kaya kasama ko si Chenyang na sumakay ng traktor pa uwi rito. Isa pa, gusto kong maranasan ang buhay sa probinsya. Sige po, Suwan. Napakagandang dahilan yan. Bakit pati ang tauhan mo? Ang hindi rin nagdala ng sasakyan? Sinabi ko na nga po sa inyo, mahirap ang daan sa baryong ito, hindi makakapasok ang kotse. Bakit ang kotse namin? Nakapasok naman. Pero ang sayo ay hindi. Sino naman ang maniniwala sa walang kwentang dahilan mo? Ikaw, hindi ka talaga makausap ng matino. Auntie, ipinapangako ko sa aking dangal na ang laman ng bagay na ito ay wala talagang problema. Isa ka lang namang pulubi. Ano namang kaya mong ibigay? Tingin ko ay isang supot lang ito ng kamote o baka mga patatas lang. Auntie, tingin ko may ilang tao rito na matitigas talaga ang ulo. Sige na, buksan nyo na iyan para kaming mga mahihirap ay mamulat ang mga mata. Tama, buksan nyo na. Gusto kong makita kung lamang lupa ba ang nasa loob o baka naman patatas lang. Oo nga, tamang-tama para may dagdag tayong ulam sa tanghalian. Yang, hindi ko rin po alam kung ano ang nasa loob nito. Kung ninakaw na gamit pala ito, kapag binuksan ko ba, madadamay ba ako? Ma, 1,000 beses ko nang sinabi sa inyo, siguradong hindi iyan ninakaw. Xiaosu, ano po ba talaga ang nasa loob nito? Hi, Auntie. Tinulungan niya lang ako ihanda ito. Hindi ko rin alam eksakto kung ano ba ang nasa loob nito. Chairman Su, ang nasa loob po nito ay 5 sasakyan at isang villa sa Zhonghai. Isang villa sa Zhonghai? Gaano po kaya kalaki ang halaga niyan? Bakit? Gusto mo rin ba? Sige, bibigyan din kita ng isa pagbalik natin. Ano? 5 sasakyan? Isang villa? Hahaha. Suwan, isang villa sa Zhonghai. Alam mo ba kung magkano ang halaga niyan? Kahit kami ng asawa ko ay hindi iyan kayang bilhin. Kaya sa tingin mo sino ka para magkaroon niyan? Bakit? Dahil ba isa kang pulubi o marahil ay dahil nagpapanggap ka lang na girlfriend ng ibang lalaki? Ayusin ninyong dalawa ang pananalita ninyo. Siya kaya ang chairman ng Su Group na si Suwan. Kung chairman nga siya, edi ako naman ang nanay niya. Aray. Naku, Ikaw, naglakas loob ka talagang saktan ako. Dapat lang iyan sa iyo. Subukan mo pang magsalita ng masama. Sinasabi mong chairman siya. Pero ako ang general manager ng sangay ng Su Group, kayong dalawa. Bakit hindi ko pa kayo nakikita kailanman? Isang hamak na general manager ka lang ng sangay? Wala kang karapatang makaharap ang chairman. Wala akong karapatan? Ang kuya ko kaya ang supervisor sa head office ng Su Group. Anong pangalan ng kuya mo? Ang pangalan niya ay Joe Chow. Anong gagawin mo ngayong alam mo na? Huwag mong sabihing balak mo pa siyang papuntahin dito. Sige, tawagan mo ang kuya niya. Opo. Aba, ang galing mo naman. Kilala mo talaga ang kuya ko? Kung kilala ko man siya o hindi, malalaman mo rin mamaya. Chairman Su, nakapatay ang telepono ni Joe Chow. Nakatay? Hindi mo na kayang ituloy ang pagpapanggap mo, no? Ako na mismo ang tatawag sa kuya ko. Bakit ate? Kuya,
May nakita akong babaeng nagpapanggap bilang chairman ng Su Group. Ano? Sino ang may lakas ng loob na magpanggap bilang chairman? Hindi lang siya nagpanggap bilang chairman, ninakaw pa niya ang card ng chairman na si Bangko ng Bayhua. Ipadala mo na ang location mo sa akin, pupunta na ako agad. Ate, napakalaki ng naitulong mo sa amin ito. Kapag sinabi ko ang tungkol dito sa chairman, siguradong makakalipat ka na sa main office. Sige po. Kuya, naipadala ko na ang location ko. Nakita mo na ba? Gumagana ang tawag ko kay kuya. Nagsisinungaling ka, hindi mo man lang pinag-isipan. Lakas ng loob mong mandaya dito sa aming nayon. Mga kababayan, talaga bang hahayaan nyo na lang ang manlolokong ito? Ang mga ganitong tao, dapat sa kanya parusahan at itapon sa labas. Tama? Ikaw, pumunta ka roon at tapusin mo siya. Ako. Tibang ka na ba? Kung mapapasaya natin si Joey, edi magiging madali na para sa atin na makuha ang mga order mula sa Su Group? Opo. Tigil! Maayos ka lang ba? Ay, Maayos lang ako, ma. nababaliw ka na ba? Bakit mo naman sinaktan ang iyong kapatid? Hindi ma, wala akong planong saktan siya. Ako, anito? Siguradong nagmamayabang lang. Si Suwan para hindi mapahiya. Kaya siya nagsalita ng ganoon. Inimbitahan ko siya para tumulong. Ano man ang mangyari ngayon, wala siyang kinalaman dito. Isa lang siyang manloloko. Sulit ba siya para magsakripisyo ka ng ganito kalaki? Maayos lang ako. Sandali lang at malalaman nyo rin kung siya nga si tagapangulo. Narito na tayo sa puntong ito. At nagpapanggap ka pa rin? Umalis ka na. Ang anak ko ay nasaktan na nang dahil sa iyo, tinamaan na siya ng bangko. Lumayas ka na agad. Totoo naman, ipinalahiya mo na kaming lahat. Sandali lang at malalaman nyo kung sino talaga ang nagpapanggap. Sinong may lakas ng loob na gayahin ang ating tagapangulo? Gusto niyo bang maparusahan, ha? Kuya, siya ang nagpapanggap bilang sina Su Group at tagapangulo. Don, tagapangulo? Siya si tagapangulo. Si tagapangulo? Zhou Chao, ang yabang mo na ngayon. Kakapromote mo lang bilang supervisor kamakailan, di ba? Sekretarya Yang, pasensya na po. Hindi ko po alam na kayo pala yan. Ang kabutihang loob niyo at ni tagapangulo sa akin ay hindi ko malilimutan habang buhay. Kuya, anong nangyayari sa iyo? Anong pinagsasabi mo? Isa lang siyang manloloko. Paano siya magiging si tagapangulo? Tumahimik ka! Hindi ko akalain. Nakakalabanin mo pala si tagapangulo. Kuya, wag mo nga akong biruin. Masyado ka na bang stressed? Bakit parang hindi na malinaw ang pag-iisip mo? Ay naku, oo nga. Kuyang Joe, magkaklase kami ni Suwan sa kolehiyo at wala siyang pera kahit 5. Noong sumubok siyang magnegosyo noon, nalugi pa siya ng ilang milyong dolyar. Sa totoo lang, nagkalat ang mga pinagkakautangan niya sa labas. Tumahimik ka rin. Ano naman kung nagkakautang siya ng ilang milyon? Alam mo ba kung gaano karaming milyong dolyar ang mayroon si Su Group? Kahit malugi pa siya ng ilang milyon araw-araw, hindi pa rin yun nauubos sa loob ng 100 taon. Pero, gaya po ng sabi niyo kanina, si Su Group iyon. Hindi niyo naman pwedeng sabihin na dahil lang sa apelyido ni Suwan, ay siya na ang tagapangulo ng Su Group, di ba? Jiang Qing, alam mo ba kung bakit pinayagan ko si Joey na ibigay sa inyo ang proyekto? Hindi ba dahil napakahusay ni Longteng Group? Anong mahusay? Mas marami pang mas magaling sa inyo sa Zhonghai. Kung walang nag-utos sa akin, ang kumpanya nyo ay kailanman hindi makakakuha ng koneksyon sa Su Group. May nag-utos po sa inyo? Tama? Walang iba kundi si Suwan, ang tagapangulo ng Su Group. Diyos ko, ang pangalawang anak ni Pamilya Liu ay totoong may kasamang malaking boss galing sa syudad. Uy, sa tingin nyo, gaano kaya kayaman ang chairperson na iyan? Dahil malaking boss siya sa syudad, siguro naman ay mayroon siyang 4 o 5 milyong dolyar. Higit pa doon, sa tingin ko ay may 10 milyong dolyar siya. Paano mangyayari iyon? Sa anong karapatan ni Suwan para maging chairperson ng Su Group? Kuya, hindi ka ba nagkakamali? Isa lang siyang magnanakaw. Manahimik ka. Kuya, nagawa mo akong saktan? Kung hindi pa kita dadasalan ng kamay, baka lalo ka pang gumawa ng malaking gulo. Ay naku, Kuyang Joe, sa tingin ko ay nagkakamali po talaga kayo. Magkaklase kami ni Suwan noong kolehiyo, ang katayuan niya sa buhay. Sa tingin niyo ba ay hindi ko alam? Ang matrikula niya noong kolehiyo ay nakuha lang niya sa pagiging serbidora at sariling kayod niya. Wala kang utang na loob at bulag ka sa katotohanan. Sinasabi niyo na siya ang chairperson ng Su Group, pero bakit siya ang nagbibigay sa akin ng mga trabaho? Sa wakas na ako sa inyo, kayong dalawang hangal. Zhang Qing, inaalala ko noong tinulungan mo ako noong nasa kolehiyo pa tayo, kaya naman binigyan kita ng ilang mga proyekto. Ngunit, hindi ko inaasahan na magiging ganito ang ugali mo ngayon. Kalokohan. Malinaw na nakita ng chairperson ng Su Group ang galing ko, kaya sila nakipagtulungan sa akin. Hanggang ngayon ba ay ayaw mo pa ring tanggapin ang totoo? Kung sinasabi mong ikaw ang chairperson ng Su Group, ano ang ebidensya mo para mapatunayan iyan? Patutunayan ko ang sarili ko? Oo naman, paano kung nagkamali lang ng tingin si Kuyang Zhao? O Kuyang Zhao, hindi ba't sinabi mo dati
na hindi mo pa nakikita ang inyong chairperson? Isa lang akong maliit na supervisor. Paano naman ako magkakaroon ng karapatang makaharap ang ating chairperson? Bakit mo naman nasabing siya ang chairperson ng Sue Group? Nakita ko na ang litrato ng chairperson, tsaka nandito mismo ang sekretarya niya. Paano ito magiging peke? Hay naku, kuya, advanced na ang teknolohiya ngayon. Ano bang klaseng litrato ang hindi pwedeng makita? Siguradong matagal na silang magkakilala ng chairperson, kaya matagal na nilang naplano itong palabas na ito. Napakabobo talaga. Hanggang ngayon, wala pa rin siyang pagsisisi. Tama na, Joey. Tigilan mo na ang pagpapakatanga. Siya talaga ang chairperson. Kung chairperson man talaga siya, sa mga ginawa natin kanina, dapat ay nagpatawag na siya ng tao para turuan tayo ng leksyon. Hangal, kung hindi lang dahil sa tagal ng pagsasama ninyo ni Chen Yang, sa nakalipas na mga taon, sa tingin mo ba ay hindi kita paparusahan? Naku, natatakot tuloy ako. Sige, subukan mo akong parusahan. Totoo iyon? Kahit ang sarili mong pagkakakilanlan ay hindi mo malinaw at may lakas ka pa ng loob na sabihing chairperson ka. Bakit hindi mo na lang din sabihing, ikaw ang gobernador ng Zhonghai? Ginoong gobernador, kumain lang tayo kamakailan. Ha. Suwan, ikaw talaga ay ang galing mong gumawa ng kwento. Hindi ba gusto mong patunayan ko ang sarili ko? Ngayon, ipapakita ko sa inyong lahat. Ano namang gagawin mo? May tatawagin ka bang tutulong sa iyo? Bibigyan kita ng 5 minuto, kanselahin ang lahat ng pakikipagtulungan kay Tenglong Group. Ha. Suwan, mukhang naadik ka na yata sa pag-arte mo. Kanselahin ang pakikipagtulungan sa amin? Alam mo ba kung gaano kalaki ang kitang na ibibigay ng kumpanya namin sa Sue Group taon-taon? Iyong kakarampot na kita mo, napakaliit na bahagi lang yan. Panoorin mong mabuti ang cellphone mo. Che! Tingnan ninyong lahat ng mabuti. Ang cellphone ko ay kasalukuyang naka-on. Titingnan ko nga kung sino ang pakikiusapan mo para kanselahin ang pakikipagtulungan sa amin. Hello, President Zheng Ai. Tinatawagan niyo po ba ako para pag-usapan ang tungkol sa kontrata? Nasa probinsya po kami ngayon ng asawa ko, at ang kontratang ito ay ihahatid ko sa inyo bukas. Hindi na kailangan ng kontrata. Simula sa araw na ito, ititigil na ng Sue Group ang pakikipagtulungan sa Tenglong Group. Ano? Ito. Halo? Ito. Bakit kaya ang Sue Group ay biglang kakanselahin ang pakikipagtulungan sa atin? Tapos na tayo. Tapos na ang lahat. Alam mo ba kung gaano karami ang utang natin sa labas? Kapag nawala ang proyektong ito, ang daloy ng pera ng kumpanya natin ay mapuputol at mauuwi tayo sa pagkalugi. Malulugi-lulugi tayo? Nagbibiro ka ba? Sino ba ang nakikipagbiruan sa iyo? Kasalanan mo ito dahil binastos mo ang chairman ng Sue Group. Paano ko ba malalamang siya pala ang chairman ng Sue Group? Kaya, sapat na ba ito para mapatunayan na ako ang tumatayong chairman? Suwan. Hindi. Chairman Sue. Para sa naging ugali ko ngayong araw, humihingi po ako ng tawad sa inyo. Pero sana isaalang-alang nyo na dating magkaklase tayo, kayo, sana ay huwag nyo nang bawiin ang pakikipagtulungan nyo sa amin, kundi siguradong mawawala na ang kumpanya namin. Pero kanina, noong pinalalayas mo ako, bakit hindi mo nabanggit na kaklase kita? Hala, Chen Yang, bilis, tulungan mo kaming makiusap kay Hipag. Kasalanan mo ang lahat ng ito? Kung hindi ka sana naging masyadong mapang-api, hindi aabot ang sitwasyon sa ganito. Zhang Cheng, kahit pa mabigo ang pakikipagtulungan nyo kay Sue Group, ayos lang iyan. Ang tatay ko ay ang chairman ng Zhonghai, Changting Group. Kaya niyang magbigay ng 2 proyekto para sa iyo. Joey, nagbibiro ka ba? Ang tatay mong si Joe Lauer, hindi ba't 5 taon na ang nakararaan noong wala na siya dahil sa stroke? Tatay, sa tingin ko baka siya ang iyong ninong. Ha. Ang anak ni pamilyang Zhou ay may ninong sa labas. Ha. Ang anak ni pamilyang Zhou, naghahanap pala ng sugar daddy sa labas. Ha. Iba talaga ang nasa loob ng isang tao. Itinuturing mo siyang tatay, pero kahit ang hangal ay alam kung anong nangyayari talaga. Ha. Mas magaling pa rin ang pangalawa ni pamilya Liu. Nakahuli siya ng isang malaking boss sa lungsod. Ha. Nakuha mo pang humanap ng sugar daddy sa labas? Ipinapahiya mo ang pamilya natin. Kuya, wag mo akong pakialaman. Ginagawa ko rin ito para sa mas magandang kinabukasan. Dati ko pa narinig na si Li Changteng ay kumuha ng isang anak-anakan. Hindi ko akalaing ikaw pala yon. Ano naman kung ako nga? Suwan, kahit na isa ka pang tagapangulo ni Sue Group, ano ngayon? Hindi naman mas mababa si Li Changteng kaysa sa iyo.
Ang pinakamataas na ranking mo sa Zhonghai ay top 3, habang si kumpanya ng Changteng ang top 1. Ay, totoo ba iyan? Kung ganoon, sa inyo na po kami aasa sa susunod. Sa tingin ko itong si Li Changteng ay nawala na sa katinuan at ginawa ka pang ampun na anak. Anong sabi mo tungkol kay Ninong? Naniniwala ka ba na kaya kong utusan si Ninong at ang lahat ng kumpanya sa buong Zhonghai para i-blacklist ka at sirain ang karir mo? Oh, dahil pala napakamakapangyarihan ng ama mo. Bakit kailangan mo pang pumasok sa trabaho dito sa Su Group? Dahil nandito na rin lang tayo. Sasabihin ko na sa iyo ang totoo. Ang layunin ko sa pagpasok sa Su Group ay para magnakaw ng mga internal na dokumento. Sino bang mag-aakala na wala kang kaalam-alam sa totoong pagkatao ko at pinadala mo pa ako sa isang maliit na sangay ng kumpanya ng 3 taon? Sa baba ng IQ mo, hindi ko talaga maintindihan kung anong nakain ni Li Changteng at ginawa ka pa niyang spy. Ikaw, hello, Ninong. Pumunta ka rito, bilis, may nang aapi sa akin dito. Ano? Sinong naglalakas loob na apihin ka? Darating na ako agad. Maghintay ka lang, parating na ang tatay-tatayan ko. Ano naman ang gagawin niya kapag dumating siya? Suwan, sino ka sa tingin mo? Alam mo ba na ang tatay-tatayan ko ay nakipag-ugnayan na sa Zhonghai sa mahigit 70% ng mga kumpanya para sa kolaborasyon? Sa loob lang ng ilang minuto, kayang-kaya niyang ubusin ang isang Su Group. Ganoon ba? Hindi ko alam na ang Li Changteng ay ganoon pala kalakas. Nakapagtataka nga kung alam mo iyon. Minaliit pala kita? Hindi ko akalain na ikaw pala talaga ang tagapangulo. Bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Akala ko talaga isa ka lang taong hindi makabili ng pagkain at isang kaawa-awang taong naloko. Matagal ko nang sinabi sa iyo, ikaw lang itong hindi naniwala. Pero mabuti na rin ang nangyari. Kahit paano ay nalaman ko na sumama ka sa akin hindi dahil may iba kang pakay. Daughter-in-law, talaga bang ikaw ang tagapangulo? Sino ang naglalakas loob ng mga api sa anak ko? Ninong, dumating din po kayo sa wakas. Siya po ang nangaapi sa akin. President Su. Li Changteng, mukhang ang tapang mo na ngayon Hindi lang basta anak-anakan, kundi pinadala mo pa siya sa aming Su Group para maging espiya. Espiya? Ninong, magsalita na po kayo. Bakit po kayo natatakot? Hindi ba marami kayong kapartner na kumpanya? Hindi naman siguro kayo natatakot sa maliit na Su Group na to. Tumahimik ka. Li Changteng, matagal ka na sa industriyang ito at sikat na. Bakit kumuha ka ng ganyang katanga para maging anak-anakan mo? President Su, parang sa lagay na ito ay baka mayroon lang tayong hindi pagkakaintindihan. Hindi pagkakaintindihan? Li Changteng, mas mabuti pang magsabi ka na lang ng totoo. Sige, dahil narito na rin naman tayo, hindi na ako magpapanggap. Sa loob ng maraming taon, kayo sa Zhonghai ay nakakuha na ng limpak-limpak na yaman. Sobra na ang pakikialam nyo, kaya oras na para umatras naman kayo. Li Changteng, huwag mong kakalimutan, noong wala ka pang kahit ano, ay ang President Su ang nag-invest sa iyo. Kung wala ang Su Group, magiging ganyan ka ba ngayon? Ang sinasabi mo ay noong unang panahon pa, nagbago na ang ihip ng hangin. Sa ngayon, nakikipagtulungan na ako sa maraming kumpanya ng Zhonghai. Sa tingin mo ba ay mahalaga pa sa akin ang inyong Su Group? Tila ba ang ating Su Group ay nag-alaga lang pala ng ahas? Hahaha, ganyan talaga ang mundo ng negosyo. Napakamalupit nito. Hindi ba ito alam ni President Su? Suwan, narinig mo ba? Kahit nahawak mo pa ang Su Group, wala ring silbi iyon. Tama, kaya lumayas ka na dito, huwag kang magpakitang gilas sa amin. Ay, President Zhao, sa hinaharap, kailangan namin ang tulong mo para magsabi ng mabubuting salita para kay President Lee at bigyan kami ng mas maraming order. Naku, madali lang iyan, walang problema. Li Changteng, ano ba talaga ang gusto mong mangyari? Ang gusto ko lang ay, President Su, ibenta mo sa akin ang buong kumpanya bilang isang package. Ang perang mapagbentahan ay magiging sapat na para kay President Su para mamuhay ng marangya sa habang buhay mo. Napakawalang hiya mo, huwag kang mag-isip na pagsamantalahan ang sitwasyon. Paano kung tumanggi ako? President Su, huwag mo namang hintaying mapilitan pa akong gumamit ng dahas. Kapag hindi ka pumayag, makikipagtulungan ako sa ibang kumpanya para ipasara ka. Pagdating ng oras,
ang Su Group, ay tiyak na malulugi lang. Suwan, narinig mo ba iyon? Bakit hindi mo pa ibenta ang kumpanya sa aking ninong? Malay mo, maibenta mo pa iyon sa magandang presyo. Hindi ko alam kung magkano ang balak ng President Lee na gastusin para bilhin ang aming kumpanya. $100 milyong. 10 lamang na milyong dolyar. $10 milyong? Lee Changteng, masyado ka ng sobra. Ang Su Group namin ay nagkakahalaga ng mahigit $1 bilyong, tapos gusto mo itong bilhin sa $10 milyong lang? Nananaginip ka. Anong tingin mo sa sarili mo? Sekretarya ka lang at wala kang karapatang makipag-usap sa akin. Ang tinatanong ko ay si Suwan. Saan mo nakuha ang lakas ng loob na sabihing sasali ang iba sa pagpabagsak sa akin? Dahil hindi naniniwala si President Su, edi tignan mo na lang kung mapapabagsak ba kita. Halika kayo rito lahat. Talagang ayaw mo pang sumuko hanggat hindi ka natatalo. Kung 10 milyong dolyar ay ayos lang. Mayroon pa naman kaming ilang 10 mga baboy. Mag-aalaga na lang tayo ng mga baboy, sapat na yun para mabuhay tayo. Liu Chenyang, mawawala na ang Su Group. Bakit baliw na baliw ka pa rin sa kanya? Ang mahalaga sa akin ay hindi kailanman ang kanyang kumpanya, kung hindi ang mismong pagkatao niya. Ang mahalaga sa akin ay hindi ang kanyang kumpanya, kundi ang pagkatao niya. Ano bang kulang sa akin para maging ganyan kakatapat sa kanya? Ang isang taong katulad mong gagawin ang lahat kahit masama, ay hindi karapat-dapat na mahalin ko. President Lee. President Lee, sir. Bakit mo po kami ipinatawag sa lugar na ito? Gusto kong tapusin ang isang kumpanya, kaya kailangan ko ang inyong tulong sa bagay na ito. Sino po ba yan? Sino po ang nangahas na magpagalit kay President Lee? Siya mismo yon. Si President Su? Sinong CEO ang sinasabi mo kay Su? Hindi na siya magtatagal sa pwesto. Gusto mo ba natulungan ka naming i-block si President Su? Tama. Kapag nakuha ko na ang kumpanya niya, magkakaroon kayong lahat ng shares dito. Kalokohan. Lee Changteng. Nakalimutan mo na yata kung ano lang ang kakayahan mo. Totoo yan. Nagawa mo pang isipin na kayang mong pabagsakin ang kumpanya ni President Su? Sa tingin ko masyado kang naging swerte nitong mga nakaraang taon at hindi mo na alam ang tunay mong kinalalagyan. Sa oras na mawalan na si Suwan, lahat tayo ay kikita ng pera, di ba? Lee Changteng, sa tingin mo ba bukod sa pera ay wala nang ibang importante? Alam mo ba na ang dahilan kung bakit kami nakikipagtulungan sa iyo ay dahil kay President Su na tumulong sa likod mo? Ano? Kundi dahil doon, paano mo kami mapapapayag na makipagtrabaho sa iyo? Mga bulag ba kayo? Ang kumpanya ng ninong ko ay panguna sa Zhonghai. Gusto niyo ba talagang piliin si Suwan kaysa sa pakikipagtulungan sa kanya? Tumahimik ka. Lee Changteng, kung ayaw mo na talagang makipagtulungan sa akin, pagbibigyan kita. Ipinapahayag ko, mula sa araw na ito ang Huilong Group ay hindi na muli pa makikipag-ugnayan sa kahit anong kooperasyon sa Changteng Group. Ang Hongwei Group naman ay kinakansela na ang lahat ng pakikipagtulungan sa Changteng Group. Para sa Yuya Group, simula ngayon ay ibablock na ang lahat ng kumpanya sa ilalim ng Changteng Group at hindi na muling makikipagtulungan sa kanila. Tapos na ang lahat. Ninong? Kung ganoon, gusto mo bang sumama sa akin? Pwede naman, pero mayroon akong isang kahilingan. Anong kahilingan? Pwede bang gawin mo akong isang supervisor ng delivery? Ayoko na kasing mag-sort ng mga padala.